beloved Boss Mike Cervera. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo syempre. Magandang buhay na rin para sa ating lahat mga kababayan. At eto na nga mga kababayan, bistado. Opo, bistado. Eto nga. Eto hong ginawa ng mga Duterte, no? Na pagdadrama. Pagdadrama ho. Na eto binuking, booking. Booking sa ICC. Akala kasi makakaporma mga kababayan ha. Ito po yung dahilan kung bakit itong si Duterte na matanda na sinasabi ni Sara na ulyanin na, mga kababayan ko. Nandiyan si biyahin ni ko. Siguro ito, tamad ho mag-live ano. Tamad na hong gumawa ng content, mayaman na ho yan eh. Mayaman na. Eto na ho mga kababayan ko. Eto eto makinig ka lang diyan. Diyan ka lang para hindi ikaw yung nauna. Eto ang dahilan. Sabi ng ICC. Itchosera ka, Sara. Itchosera kayo pare-parehas. Etong mga DDS mga kababayan ano. Itchosera. Kaya ho mga kababayan, sabi pa ng iba, balak pa ni Sara na itakas. Nais pala itakas ni Sara yung tatay niya. Kapag ka nabigyan na ho ng interim release, itong ang tatay niya, itatakas na itatago na daw ho sa kabundukan ng tralala. Nako, di ba merong mga bahay yan na mga kababayan, na mga hindi nyo alam kung saan. Nasa gitna ng kabundukan. At eto at pinoprotektahan ng mga katutubo ng kanilang mga kung sino-sino mang taga-suporta Nako, eto na mga kababayan ko. Diwata, eto naman si Diwata, umepal. Arestado ho. Ano kaya naman ito? Si Diwata, mukhang nagpapansin kasi nalaos. Ano po? Arestado ho. Siguro sa pagpapansin niya, kaya na-aresto, mga kababayan ko. Siyempre, alam niyo na. Kailangan dumaan kay Tulpo. Nako. Mga DDS, nag-iiyakan sa masamang nangyari kay Duterte. Yan na nga siguro yun. Yung masama, yung hindi pinagbigyan, yung interim release ni Duterte. Ano po? Napahiya eh. Alam niyo, sa totoo lang, maraming napahiya dyan. Bakit kanyo? Sabi nga ni Pulong Duterte, mananagot daw. Mananagot daw lahat ng mga may kinalaman sa pag-kidnap sa tatay niya. Sino ba may nangidnap? Sino yung tinutukoy? Meron bang nangidnap? Wala naman hong nangingidnap eh. Walang nangidnap, may nang aresto, di ba? May nang aresto. Panay ang live ko. Di ka lang tulog ako noon. Isesend mo kasi yung link para mapanood ko. Mga kababayan, ang tanong, sino ba nang aresto? Sino ba ang nangidnap? Ang alam ko, mga kababayan, meron ho umaresto. Di ba? Yun, sigurado. Bakit hindi masabi ni Pulong na managot ang mga umaresto sa tatay ko? Bakit ang ginagamit mga kababayan mananagot ang mga nangindap sa tatay ko? Kasi ho yan mga kababayan, maliwanag na maliwanag, propaganda na naman. Para nga naman galitin yung mga tatanga-tanga, yung mga bobo na nag-iiyakan ngayon sa nangyari kay Digunyo. Kita nyo ho, mga kababayan ko? Alam nyo, sawang-sawa na yung mga tao sa inyo, sa totoo lang. Sa mga kampo ni Duterte, sawang-sawa na ho at tao eh. Pansinin nyo ho mga kababayan. Hindi na ho ganun. Karami yung mga nanonood sa kanila. Malamang kayo pa nga yung mga nando dun eh. Kayong mga chismoso at chismosa. Diba, Papa B? Ano? Oy, sa mga moderator natin, si Ai Chang, si Lucy Minigawa, at marami pang iba,
pwede ba Arnold Lopez pakibati naman at shoutout naman yung mga bisita natin, ano? Eto na, mga kababayan ko. Umpisan na kagad natin 'to. Oo, wag na nating paabutin ng 10 minuto yung intro. Ha? Eto mga kababayan. Oo, unahin natin eto nga ho, oh. Yan. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito. Ibinasura ng International Criminal Court ang hiling. Ito ho yun mga kababayan, kahapon po ito nag-viral. Ito nga nangyari kay Digong na wala binasura ho mga kababayan yung kahilingan ng kanilang kampo na pagbigyan at pagbigyan sa hinihiling nila na interim release. Kaso nga ho mga kababayan, hindi ho napagbigyan. Yung pong mga DDS vloggers, yung mga DDS supporters, yung mga DDS mismo, marami hong pinaasa, no, mga kababayan, na sinasabi nila makakalabas na sinasabi nila makakauwi na. Yan, mga kababayan, yun. Ngayon ho, mga kababayan, nag-iiyakan ho sila dyan. Napansamantalang palayain si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa pre-trial chamber ng ICC, flight risk si Duterte. Kailangan niya raw manatiling nakakulong para masigurong haharap siya sa mga pagdinig. Malawak pa rin daw ang koneksyon sa politika ng dating Pangulo tulad ni Vice President Sara Duterte na posibleng gamitin niya raw para makatakas. Kita nyo mga kababayan ko, dito napapasok na pwede daw gamitin niya si Sara Duterte. Oo. Na si Sara Duterte mismo ang magtatakas kanino? Kay Digong, mga kababayan ko. Itatakas ni Buday yung tatay niya, mga kababayan. Itatakas niya sabi, maaari. Nako, mga kababayan. Nasilip ho, kasi napakasinungaling ni Buday sabi ba naman mga kababayan ni Sara Duterte, ulyanin na yung tatay ko. Wala na ngang maalala kahit ako. Kita nyo ho? Kita nyo ho yung mga ganong mga drama nila, no? Nabisto ng ICC yun. Yung pong mga ganong drama na ulyanin na ang tatay ko. Wala nang maalala kahit ako. Kita nyo? Tapos ho, mga kababayan, kapag ang kausap ay yung asawang una, si Elizabeth, mga kababayan ang sinasabi, bay maayos naman. So iba-iba sila mga kababayan nang inilalabas na mga balita patungkol kay Digong. Nasilip ho ng ICC na talagang ini-etchos, nang i-etchos lang ho daw itong kampo ni Duterte. Kaya ho yan isa ho sa dahilan kung bakit hindi pinagbigyan yung kahilingan na pansamantalang kalayaan. Kahit pa mayroong mga bansa na gustong kumupkop kay Duterte. Yun. Hindi rin daw sapat ang isinumiting medical records ng kampo ni Duterte para mapatunayang kailangan niya ng interim release. Kita nyo, hindi daw sapat mga kababayan kasi nga bistado yung drama. Na yan, puro may sakit na, ulyanin na, wala nang maalala, mga ganon, di po ba? Yun kayo mga DDS, iniiyakan nyo yan Yun hong mga ganong mga sinasabi ng kampo ni Sara Duterte, yun ay etchos lang. Alam nyo yung ibig sabihin ng etchos? Etchos, Ini-etchos lang kayo ng kampo ni Duterte matagal na. Yan, sinungaling si Buday, kita nyo? Susuriin yan. Mga kababayan ko, hindi naman nila malalagyan, hindi naman nila masusuhulan ng ICC Hindi ho tulad dito sa atin. Mga kababayan ko, na ang mga korte, hindi naman natin nila lahat, hindi rin natin binabawasan. Kung gusto mong pumabor, kung gusto mong humingi ng pabor, maaari yan. Lalo't lalo, sila ay makapangyarihan. Sila ay maraming ninakaw na pera.
may pambayad sila. O, di ba? Yan. Ha? O, Brother Mike, gawin nating santo si Digong. Ewan ko sa iyo. Ganun ho eh. Tuloy. Para naman sa abogado ng dating Pangulo na si Attorney Nicholas Kaufman, mali ang desisyon ng pre-trial chamber. Nako, mali daw ang desisyon ng pre-trial chamber. Kine-question ngayon. Eto naman hong si Kaufman, syempre mga kababayan, bayad naman yan. Walang pakialam yan. Maniwala kayo sa akin. Walang pakialam yan, basta mahalaga, mabayaran yan. Diba? Pag nabayaran, ayos na. Hindi katulad ng mga kaibigan nating abogado. Oo, mga kababayan. Oo, pag binayaran mo, sigurados, susulitin yung bayad mo. Dito ho mga kababayan, wala ho eh. Wala silang mapapala dyan. Tuloy. Umaasa raw silang babalik na rin ito ng appeals chamber ng ICC. Nako mga kababayan, iaapila pa. Yan ha, iaapila pa raw ho. Ito hong desisyon ng korte sa ICC para pumabor sa kanila. Ganyan naman lagi po mga kababayan, pinapaasa lagi yung kanilang mga kliyente sa mga gusto nilang marinig eh. Ano po, ganun ho ang abogado eh. Kung anong gusto mong marinig, yun talaga yung kanilang sasabihin sa'yo para ganahan ka namang magbayad sa kanila, no? Di ba ba? Tuloy. Kasalukuyang nakakulong si Duterte sa dahig sa The Netherlands dahil sa kasong crimes against humanity. Yan, kasalukuyang nakakulong. Matagal na hong nakakulong. Mali ho. Dapat palitan na ho natin yung sinasabing kasalukuyang nakakulong. Dahil sa sala na crime against humanity. Nako mga kababayan ko, napakabigat na kaso. Kaya nga ho mga kababayan, sa ibang bansa ito nililitis, hindi po sa atin. Kita nyo ho mga kababayan ko, ito hong ginagawa ng kampo ni Sara kay Digunyo. Ano po? Mga kababayan, ako naniniwala talaga eh. Ipagpipilitan ko sa inyo na etong si Digong, mga kababayan, hindi mahal ni Sara Duterte to. Ako'y naniniwala sa aking opinyon, pansariling pananaw, na etong si Digong ho, mga kababayan, ay parang pinapahamak lalo ng kanyang mga anak. Pinapahamak lalo eh. Kita nyo ho, yung mga salita nila tulad ni Pulong, mukhang hindi nag-iisip kung yun ay totoo. Naniniwala ho ba kayo doon? Abay, biruin ninyo ang tawag sa pagkakadakip, pagkakaaresto kay Digong ay kinidnap, mga kababayan ko. Yan ho Yan ho yung kanilang pinalalabas. Na kinidnap daw itong matandang ito na mamamatay tao. Itong matandang ito na magnanakaw sa kaban ng gobyerno. Kita nyo ho? Kinidnap. Kayo ho mga kababayan. Kita nyo naman, may warrant of arrest. Nakipag-cooperate. Itong ating kapulisan, ating gobyerno sa Interpol. Kita nyo? Dinadala. Di po ba? Tapos mga kababayan, baka nakakalimutan nyo lang. Noon po, bago po ito madakip, maaresto, mga kababayan, kahit matanda to, nuknukan ng yabang nito. Huling-huli na rally na inatinan, na dinaluhan sa may Hong Kong. Mga kababayan, niyabangan pa rin ang ICC neto. At marami hong pagkakataon, maraming pagkakataon, maraming okasyon na talagang niyayabangan niya. Yung mga membro ng ICC. Ay sabi? Sisipain niya raw. Kita nyo ho, mga kababayan ko? Doon ho sa may hearing sa Senado, tinanong siya kung handa na ba siya kung sakaling dakpin ng ICC. Ano sabi niya? Oo! Handa na ako! Sabing ganon. Di ba? Mga kababayan, yung po yung yabang netong matanda na to Parang yung mga anak, parang yung si Baste tsaka si Pulong. Kita nyo ho, mga kababayan, nilindol na ng sobra-sobra ang Davao. Mga kababayan, napapanood nyo po ba? Grabe ho yung lakas ng lindol,
yung mayor ho, wala eh. Hindi ho makita, mga kababayan eh. Kung saan nagpupunta eh. Kapag ka ho, nasa dyan sa may Cebu, naglindol, mga kababayan nando doon, umiepal ng umiepal. Pero ho, yung sariling kababayan, o kayo, magising na kayo, mga taga Davao. Matagal ko na sinasabi to, hindi kayo mahal ng mga Duterte. Gamit na gamit lang kayo. Pero yun ninyo, lumindol. Sa Davao City, naapektuhan mga kababayan eh. Walang makita na Mayor Baste Duterte. Wala. Mga kababayan ko, walay. Baka tulog pa. O baka nakikipagbengbangan pa, mga kababayan, O baka bangag na bangag pa, O baka naman na, mga kababayan, hindi makabangon dahil sa sobrang high, o sa lakas ng mga nasinghot niya. Ganun ho mga kababayan eh. Tindi, mga kababayan ko. Wala eh. Wala hong makita hong Duterte. Bangenge pa, yan, So yan, mga kababayan ko. Our beloved Boss Mike Cervera.